Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta po sa ating programa na Come Follow Me Philippines nitong August 5, 2026. Ating pag-aralan po ay nakuha pa rin natin sa Come Follow Me Manual. Andito na po tayo sa third paragraph. Pride and anger can lead to downfall. Ito po ay Esther chapter 3, 5 to 9 and 14 verses 7. Okay, so pagsisimula po sa aklat ni Esther, makikita ang malinaw na paghahambing ng dalawang uri ng puso. Sa isang panig ay sina Esther at Mordecai na nagpakita ng pananampalataya, kababaang loob at katapatan sa Diyos. Sa kabilang panig naman ay si Haman, isang mataas na opisyal ng hari na hinayaan ng kanyang pagmamataas at galit na mamuno sa kanyang buhay. So dahil tumanggi si Mordecai na yumukod sa kanya, labis na nasaktan ang ego ni Haman. Hindi siya nakontento na parusahan lamang si Mordecai. Nais niyang lipulin ang buong lahing Hudyo. Ang kanyang galit ay unti-unting naging paghihiganti at ang kanyang pagmamataas ay nagbulag sa kanya sa tama at mali. Ngunit sa huli, ang bitag na inihanda niya ay para kay Mordecai ang naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang pagmamataas at hindi makontrol na galit ay maaaring sumira hindi lamang sa ating relasyon sa iba, kundi pati na rin sa ating sariling buhay. So, sang binasa po natin yung pambungad ng pag-aralan natin ngayon, napakaganda po. Dahil sa galit at pagmamataas ni Haman, ay hindi lang niya sinira, but mismong sinira niya ang kanyang sariling buhay. Hindi lang kanya sinira yung kanyang relasyon sa ibang tao, pero yung sariling buhay niya ay nasira dahil sa galit at puot na kanyang nararamdaman. No? Parang kawig, no? Parang it reminds us, my dear brothers and sisters, na pag yung sobrang galit ay nagdudulot ng hindi magandang result sa buhay natin. Kaya sinasabi na yung simbahan natin ay simbahan ng joy, kapayapaan, kasiyahan. Kaya hindi yung nakasimangot tayo, dapat masayahin tayo, especially pag nasa Bacolod ka. Bacolod Usmay, no? Masayahin. Merong Facebook ngayon na parang grupo, like, ano ba yun? Yung may nakita ako dito na it's all about mga kwento ng mga Latter-day Saints, and may mga kwento doon na parang mga disappointments nila. Alam niyo po yun. Pero isa sa natutunan ko dito is that ito. Maraming nagsishare no? Nag-viral ito Marriage Confession sa Faith and Works ko. Ano ba to? 'Di ba? Meron dito isang kwento na talagang nagkaroon ng kontrobersya. So, sa Facebook page, merong Faith and Works ko. Hindi ko masyadong binasa Marriage Confession. I settled for my second choice, marriage into a toxic church, family dynasty, and slowly lost myself. I'm a woman from Bacolod City in the southern part of the city who graduated from church, CES University, and grew up believing that if I follow the expected path, finish my education, marry a worthy priesthood holder, build a faithful home, then everything would be eventually fall into place. Actually, parang siguro ito yung binigay ng Diyos sa akin na makita. And basahin ko pa sa inyo, no? Before I met my now husband, let's calm him, see, there was another man I wanted. This man, let's call him S. Then C entered into my life, considered him fat, ugly, and sort of consolation prize for my sins. He was kind in his own way, but he was not my usual type. There was no immediate spark, no dramatic feeling that he was the man I had always prayed for. Still, affection slowly grew between us. I told myself that perhaps mature love was not supposed to look like a fantasy. Perhaps the Lord was teaching me to look beyond appearances. Eventually, I married him.
So dito makita natin may dulasang choices. Yung isa talagang gusto niya, yung isa naman is talagang hindi niya gusto but eventually nahulog yung loob niya. Kasi sabi ko nga, mahirap mamuhay sa fantasy. Mahirap mabuhay sa expectation. Maganda, realistic tayo. Nakita natin yung realidad. Kasi doon natin may enjoy yung buhay. Ano ba, pag pumunta tayo sa isang lugar, akala natin ang ganda-ganda. Like sa amin, akala namin ang ganda-ganda ng ipinost sa, sa Facebook. Nang pinuntahan namin, parang ano bang expectation versus reality. Parang bigla kaming umuwi ng kaibigan ko. Instead na i-promote namin yung lugar na yun, umuwi kami. Kasi iba yung expectation, iba yung reality. That's the reason why maganda na mamuhay tayo sa realidad. Ang ganda ng presentation, pero sabi mo sa sarili mo, but well, kung ano man yan, then let it be. Parang ganun, you accept, no, whatever man. So pagpapatuloy, but even after the wedding, I quit and shameful truth remained inside me. Had I truly chosen him, or I have accepted the person who was eventually after the person I really wanted choose someone else? The question became heavier when I entered C's family. There was so-called church family dynasty. Allah, ano to? His surname was well known throughout our stake. His relatives had held prominent callings in different wards and stake organization for years. From the outside, they looked like the ideal Latter-day Saints family. Active, respected, involved in everything. And always ready to speak about obedience. But once I became part of the family, I began to feel that their devotion had become entangled with control. Church doctrine, family tradition, personal preferences, and reputation were treated as though they were all commandments from God. Every decision seems open for discussion. What I wore, where I went, how I spent my time, what I posted, how I behaved as a wife, and even how I expressed. These agreements could become a subject of observation. Di ba? Parang sakal-sakal naman si sister na pag ganito. Di ba? Kilala yung yung family. But tingnan natin in some perspective. Ganito siya kasi. Yun ang sinasabi ko na Latter-day Saints, yung mga conservative Latter-day Saints. Parang lahat na nang ginagawa mo like sa family, no? Pag ganun talaga masasakal ka. Yung parang kailangan every step, alam mo yung mga Pharisees back in the day, my dear brothers and sisters, in every step nila, talagang iniisip yun. Pag Sunday, pag naano ka ng Sunday, di ka nakaalis doon ka na lang. Kailangan mo tayin yung Monday. Ganun. At ayaw ng ating Savior na ganun kasi sabi niya, paano natin ma-enjoy yung free will natin? O speaking, baka ma-misconcept, no? Yung free will kasi, ito yung to act righteously na masaya ka. Diba? Alam mo yung hindi siya compliance, my dear brothers and sisters. Kasi gusto kong maunawaan ninyo. I want you to be strong. Tayong lahat. Hindi siya compliance na yung parang daily routine. Diba? Yung come follow me. Gagawin ko to kasi compliance. Kahit na hindi na ako makahinga, sakal na ako, gagawin ko to. Hindi yun pagmamahal. Every day na drain ako pag ganun. Pero yung free will, gusto ko siyang gawin. Diba? Pag hindi ko siya gagawin, and then, hindi naman ako paparusahan ng Diyos eh. Kasi magpapahinga lang ako, may gagawin akong iba. Yung you're being true to yourself. Pero sa sitwasyon ni sister, nakita niya eh, parang pananamit, the way you talk, the way ka ito yung observation niya. Base lang sa observation niya. Parang, kung ako yung titingin dito, nasasakal na siya. Pero kumusta naman? Ano nangyari next? Slowly, I became unhappy. I gained weight o tumaba siya, lost confidence, and stopped recognizing the woman I had once planned to become. Dreams I had carried since I was younger were gradually pushed aside. My husband began making more and more decisions for me. Allah. Ano yun? Until I felt that my independence had been reduced to something I needed permission to exercise. Yung nangyari dito, itatagalugin natin. Yung parang yung husband niya parang possessive na. Nabase sa kanya, yung parang sinasabihan siya ng dapat niyang gawin. Pag ito yung ginagawa ko sa wife ko, talagang makakarinig ako ng mga thunder dito eh. Yun lang yun. No, sa amin, kahit na mayroon kaming mga dito, kasama sa bahay, nangatrabaho sa amin, talagang
Sabi ko nga one time, nung nasa simbahan kami, yung stake resident namin, ito yung wife niya, tawang-tawa eh. Meron ng taga-ibang branch, hindi pa kami kilala. Kasi since before pa lang girlfriend, boyfriend, ganun yung turingan namin. Sabi ko sa inyo, yin and yang kami. Siya gabi, ako araw. Talagang hindi kami magkakasundo. Pero nagkakasundo kami, dumami yung anak namin, di ba? Just being realistic lang po. Doon kami simbahan sa entrance. Late siya. Sabi ko, late ka. Anong nangyari? Ganun. Tapos argument kami. Pero hindi yung argument na hindi cute. Di ba? Yung argument na masabi mo talagang, ay na naman, magdadadag naman kayo ng anak. Mga ganun ba? Tapos yung isang member na, yung asawa niya, branch president, kasi lilipat lang nila. Parang na-shock siya, umalis siya. Sabi ko kay Manang, wala pa Sabi ko sa wife ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, umalis yung sister Mag-apologize tayo dun. Tapos yung stake president, tawang-tawa siya. Kasi hindi siya nasanay sa inyo. Tama niyo na nga yung away niyo na yan, argument niyo na yan. So, big sabihin nun, we just being true. Kasi to be honest, kahit nasabihin yung mali ako, talaga yun, napaka-sakit sa loob. Yung parang nasasakal ka na gusto mo maging totoo pero kailangan mong ingatan kasi yung husband mo stake president. 'Di ba? Yung parang gano'n, yung parang you want simple lang. Gusto mong makisabay sa mga member, tumawa. Hindi masama yung gusto ni Heavenly Father na gano'n eh. Pero sabi ko, ay wag na. Kasi iniingatan namin yung reputation namin. Ano yun? Politics. Yung mga gano'n. Kaya, dito, ako subjective ako ngayon kasi nababasa ko lang to, nagkakaroon ako ng comment para matuto tayo. Na pag ganito yung nangyayari, pag possessive na yung husband, kawawa yung involved dito, yung asawang babae. Instead of building the life I imagined, I found myself confined to a small source of income from home. Maliit yung income niya. Doing what I could while pretending I was content. Nagpe-pretend na si sister. Whenever I tried to express frustration, I was made to feel selfish, worldly, ungrateful, or insufficient faithful. In a family so concerned with appearances, when my unhappiness become less important than maintaining the image of righteous marriage. Diba? Yung sarili niya kaligayahan. Siguro nakita ko ganito lang yun. Si sister, parang hindi naman pag nilabas niya yung sarili niya, parang siya yung pinakamasama. Parang ganun yung concept eh. Ikaw yung pinakamasama, disobedience, hindi ka worthy, hindi ka pupunta sa celestial kingdom. Di ba? Ganun yung maling pananaw na hindi nagugustuhan. Ako, kahit hindi ko nasabihin sa Heavenly Father, kahit ako titingin dito, hindi naman ako perfectong husband. Tanungin niyo yung father-in-law ko. Ako yung tatay ko, nanay ko. At nakikita nyo na, nagre-reveal ako din, nagko-confess ako dito. Pero, yung sitwasyon niya kasi, kung titingnan ng iba dito, magko-comment, parang sasabihin ng iba dito, tama naman, nangyari sa'yo yan. Pero pag titingnan natin, pag idalagay natin yung sapatos yung paa natin sa sapatos dito ni sister, nasasakal na siya, in short. Ganun, karamihan sa atin, either you like it or not, maraming Latter-day Saints ang nasasakal sa tradisyon ng tao na ginawa, hindi sa tradisyon ng Diyos, kaya umalis sa simbahan. Hindi ko ikakahiya yan. That's the truth. No? Kahit i-ex-kumpa ko. Di ba? Ramdam nyo yan. Alam ko. The reason why marami kasi nasasakal sa tradisyon na ginawa ng tao, hindi ng Diyos. Kasi yung ating mga propeta, sinasabi, we are the church of joy. Kailangan everyday masaya tayo. Paano ka magiging masaya if nakakulong ka sa isang standard na hindi gawa ng Diyos? Ano na yun eh? Anong tawag doon? Dominante na. Ang tawag sa amin, dominante ka na. No? And then, sabi niya pa dito, I started thinking about the other man. Ito na. May niisip niya na yung una, si S. At first, it was only an occasional thought. What would my life have been like if I had chosen me? Then I began visiting his Facebook profile and nagsustalk na siya. I would look at his pictures, his family, his life, and the version of myself I imagine might have existed beside him. Ayan. Ito yung mali.
Kasi instead na i-face niya yung concern, ay nag-diversion siya. Pero hindi natin naiintindihan yung sitwasyon ni sister. Kasi andun na siya sa grief. Ilang taon niyang dinala to. Diba? Kung titingnan lang natin yung iba to magko-comment, yan kasi, masama yung mo. Pero, masisisi mo ba? Diba, mga kapatid? So, patuloy natin. I became attached not necessarily to the real person he had become, but to the possibility he represented. He became the symbol of every road I did not take, every dream I abandoned, and every decision I was now questioning. Deep down, I knew that the social media showed only fragments of his reality. I knew no guarantee marrying him would have made me happy. But when you present, life feels like a cage. Even an imaginary alternative can begin to look like freedom. Oh, nag-i-imagine na si sister. Sabi niya, kasi siguro pag nagkatuluyan kami, baka hindi din maganda yung buhay namin, whatever. Pero yung current situation niya, naramdaman niya na nakakulong siya. Yung freedom niya. Diba? Yung parang gusto mong tumawa ng malakas. Ay, hindi ako pwedeng tumawa ng malakas kasi, diba, inaingatan namin yung kultura, baka masira yung pamilya. Pag yung anak ko, wala akong pakialam sa ibang tao. My dear brothers and sisters, to be honest, anak ko yun, mahal ko yun. Gusto ko maging masaya siya. Diba? Gusto ko na ma-express yung freedom niya. Autistic yung anak ko, may ADHD yung anak ko. Yung anak kong lalaki, medyo stricto siya. Para sa akin, tutulungan ko yun. May anak akong bakla, wala akong pakialam. Kasi mahal ko yun, anak ko yun eh. Di po ba yung pagmamahal ni Alma the father sa kanyang anak na Alma the younger? Pinagpanalangin niya everyday. Kahit kalokohan yung ginagawa, kahit yung sinisira nga propeta yung tatay, yung anak niya barumbado. Pero mahal na mahal ni Alma the father. Kaya makita natin yung fruit of success in the end. Iba kasi pag yung pagmamahal yung Diyos yung nagsisenter at iba din yung dynasty. Base dito sa nabasa natin. Pagpatuloy natin. Sometimes I regret everything. Nag-regret na siya. I regret marrying someone while part of me still wondered about another person. Di ba? Kung makita natin, balikan natin yung unang paragraph. Di ba yung lalaki parang sinisimbolize niya na hindi siya yung first choice kasi sabi nga mataba. Parang sinasabi niya pa na ganito physically, pero mas pinili niya kasi in the end parang nahulog yung loob niya. I regret ignoring the signs that I was entering a family where obedience through tradition could matter more than individual agency. Actually, siguro yung tradisyon na to hindi naman tradisyon ng Diyos eh. I think sister, meron ka ding pagkukulang. Pero tingnan natin ano pa yung kasunod. I regret how I easily, this time nagkaroon siya ng regret. I don't know kung AI to but this is post in the Facebook page ng isang church. Hindi naman siya own church but owned by the church but maraming mga members dito. I regret how easily I surrendered parts of myself in the name of being a supportive wife. I regret allowing people to convince me that losing my voice was the same thing I becoming humble. Hindi yun pagiging humble, kapatid. Most painfully, I regret that I once believed marrying into a prominent church family would automatically make my life more righteous, secure, or blessed. Tama. Kasi, yung bang, anak niya ng stake president. Ang ganda yan. Hindi guarantee yun eh. Kasi tao din sila. I don't want to be biased. Tao din sila. Nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Pero siguro ang things dito, ano yung mga bagay na natunan mo, sister, sa sitwasyon na to? Sa anong karugtong? Haba ng kwento niya. But I am slowly learning something that I wish I had understood much earlier. My relationship with the Lord, yun, does not depend on my husband's surname, his family reputation, or the callings his relatives have held. Tama. Grabe. Powerful. Di ba? My relationship with the Lord. Yun yung pinaka maganda.
Yung mga anak ko, sabi nga, if you love your father and mother more than me, you're not worthy of me. If you love your daughter or son more than me, you're not worthy of me. So yung anak ko pumunta sa mission and mag-aaral siya sa prominent na school. That's his own life. Who am I na pipigilan siya? Dapat ganun yung mindset natin. But anyways, sabi ko nga, hindi naman lahat ng pamilya perpekto. Hindi ibig sabihin na prominent kayo, na tataas ng mga callings ninyo sa simbahan, perpekto na. May mga pagkukulang, bakit? We are human being. Pero yung tanong doon, kaya bang tanggapin yung pagkakamali? Sabi ko nga sa pamilya ko, no, sa mga parents ko, at sa mga kapatid ng parents ko, sa side ni tatay, ganito yun eh. Pag umuwi ka na may dala kang trophy, talagang mahal na mahal ka nila, na-appreciate ka nila. Pag umuwi ka wala kang trophy, as in buyayaw, no, yung parang hindi sila membro eh, yung parang anong tawag doon, yung pagbumura, yung parang i-down ka nila. Kaya nasabi ko, totoong pamilya, hindi lang sa panahon na successful ka. Totoong pamilya, kahit sa pinaka down mo, tanggap ka nila. Yung totoong pamilya. At kung mas-search yung pamilya ko, yung family ng family ko mismo, na-share ko dito, di ba? Yung father and mother ko, yung family ng wife ko, they're not perfect. Makita niyo maraming mga ups and downs sa buhay. But the reality of life, natututo tayo sa bawat isa. Noon ang nagustuhan ko dito sa sinabi niya na sana, sabi niya. Pero hindi pa uli sister, you can start now. Your relationship, no, sa Diyos, yun yung pinakamahalaga. Kasi tayo harap sa Panginoon individually. Hindi naman sa family. Sige sister, pasok ka dito. Anong pangalan mo? Parang gano'n no? Sino nga yung mga family, mga in-laws mo, sila? Okay na, pasok ka na. You're saved. Walang gano'n. Haharap ka individually, harap tayo ng individual. Ay napakaganda na ano yung relasyon natin sa Diyos. Kaya sabi ko sa wife ko na kailangan mo maging matapang, kailangan mo maging strong kasi hindi lahat ng oras andito ako sa tabi mo. Yung utang mo, pala loan kasi siya yung parang utang dito, utang doon. Namanay sa, I don't know kung sino yung namana. Kaya sabi ko sa kanya, pag ganun ka, walang mangyayari sa buhay natin. Yung sweldo mo, 3 times sa sweldo ko. Pero gusto kong makita kung how you value money. Ay yung anak ko na, sideways lang yun, side story lang. Panganay, pangatlong anak ko, from panganay, lalaki. 9 years old. 8 years old, magna 9. Or 9 na ba? Tapos, nagbebenta siya ng candy. 100 pesos yung capital, binibenta niya. Uwi siya, may 200 siya na na net income o tubo. Tapos, binibili niya na ng pagkain. Sabi ko sa kanya, ito na. So, para sa pamilya namin, sa kanya yun yung pagiging negosyante. Sabi ko sa kanya, bibili tayo ng electric pan. Ha? Sabi niya, oo. So, bigay mo sa akin yung pera mamaya. Yung kinita mo. Bibili tayo ng electric pan. Tapos sabi ko sa kanya, pumili ka na dito sa Lazada ng mga candies. Pumili siya. Orderin natin. Tapos, bibili tayo ng electric pan para may sarili kang electric pan. So in that way, tinuturuan ko siya na sa bata pa lang siya na tumindig na hindi yung mali yung gagawin niya, kundi magaguide ako sa paggawa ng tama. But still, yung anak ko meron siyang agency. Alam yung agency niya paggabi. Tuwang-tuwa na akong ganun. Sabi ko, meron akong anak na negosyante. Makakabili na ako ng electric pan nito. Sabi ko ganun. Kasi, kaya ko naman bumili, pero sabi ko, at least ma-minimize yung gastos ko. Umuwi siya. Sabi ng wife ko sa akin, anong ginawa mo sa anak mo? Sabi ko, bakit? Gusto niyong bumili ng ng laruang drone, tapos gusto mo bumili siya ng electric pan? Sabi ko, nagsumbong. So, tinaidor ako ng anak ko. Wag mo gawin ng anak ko. Anong ginawa mo? Sinumbong mo ako, ganun. Tapos, sabi ko sa kanya, okay lang yan. Sige.
Kung ano yung gusto mo, pero pinaalala ko yung mga consequence. Di ba bata gusto din makabili ng drone? Okay, so gawin natin. But the point is, respetuhin natin yung freedom nila to choose. Kasi masasakal yung mga anak ko Pag, wag kang mag-cellphone member tayo. Dapat mag-cellphone ka lang during, Sabado ng gabi. Tapos the rest that, wag mo mag-cellphone. Pag ganun na yun, mga ganun mga sobrang tradisyon hindi na maganda. Nawawala ng freedom yung anak. Nasasakal na sila. And then later, makita mo, nagsasabo na. Hindi na sumusumbong. Dahil nga, sa sobrang stricto natin, nakakalimutan natin, tao din yan. Nang bata ba tayo, ganun din yung pananaw natin, di ba? Hindi. Tapos sabihin na natin, kulang tayo ng pamilya, kulang ng gabay. They're not robots. Yun yung sagot ko doon. Hindi sila robot yung mga anak natin. Yung tao, hindi sila robot. May sarili silang pag-iisip, sariling pakiramdam, nararamdaman. Di ba? Sa patuloy natin, mahaba yung kwento ni sister. God does not love me because I married into a respected family. He does not measure my worth by how obediently I conform to somebody else's traditions. A calling is not proof that a person is always right. A respected name does not give anyone authority over another person's conscience. Family culture is not automatically church doctrine, and control does not become righteous simply because it is expressed using spiritual language. The Savior did not teach people to build perfect public image while those inside their homes quietly disappeared. He taught compassion, agency, repentance, honesty, and love. Di ba? Mismo nanggaling sa kanya, napakaganda ng sabi niya dito. Hindi niya dina-justify yung mali niya. Ini-express niya lang yung feeling niya. Halimbawa, gusto wag mong gawin yan, Latter-day Saints ka. Ha? Ano yun? Di ba? Wag mong gawin yan kasi papahamak mo yan. And our Heavenly Father taught this. Ibang pag ganun Tuturuan tayo the way the Savior wants us na malaman natin. 'Di ba? Hindi yung bawal natin gawin yan kasi may calling tayo, baka anong isipin ng mga tao. Parang ano na lang parang ganito yung sasabihin Wag mong gawin niya kasi nasa politics tayo, baka mawala yung ano natin. Yun. 'Di ba? Imagine for siguro ilang months na nakin tong ginagawa na pinapakita yung realidad. Ngayon lumalabas na. Siguro lumalabas na noon. Kaso natatakot sila. Ngayon lumalabas na social media. Diba? Kasi hindi na na-face yung reality. Sabi nga ni isang authority, hindi ko nabanggitin yung pangalan, sabi niya, may tinatawag tayong tradisyon ng Diyos at tradisyon ng tao. Yung problema, ginagawa natin ng tradisyon ng tao at ginagamit natin yung scriptures sa tradisyon na yon. Parang kambing sa templo, di ba? Wisdom of man using the scriptures, mingled in scriptures. Ganun din nangyayari ngayon. Napakalaga po, it's just an eye-opener sa akin at sa pamilya ko na hindi dapat ganito. It is kawawa yung ito malapit na matapos. I am also learning that enduring unhappiness is silence is not always the same as faithful carrying a cross. Oo naman. Sometimes faithful means admitting that something is wrong. Correct. Sometimes honoring marriage means demanding that it become healthier, not pretending that it already is. Sometimes following the Lord means reclaiming the agency He gave us. He gave me, even when other people accuse me of rebellion for using it. Oh, grabe. Yun yung realidad. I-accuse siya. Ay, si Brother Dave. Ay, si Brother Dave, na yan. Anong tawag nun? Nagre-reveal na yan sa Diyos. Ano yun? Saan banda? Di ba, mga kapatid? Nagre-reveal na yan. Si sister, nagre-reveal na. Marami na nag-reveal. Iba yung reveal yun. Pag sinabi natin reveal yun, it's a matter of contradiction of beliefs. Pero pag pina-fight mo yung belief mo, hindi reveal yun, you're promoting your belief. Diba? Pinapakita mo yung truth. Sometimes the truth can set us, not sometimes the truth hurts. At most of the time, nasasaktan talaga tayo ng katotohanan. But it will make us free.
Di ba? I don't yet know what the future holds. So, kumita yung plano niya eh. I don't know whether my marriage can become the partnership I once hoped it would be. I do not know that obsessing over another man will not heal the life I currently have. He cannot rescue me from decisions that I must comfort myself. The imaginary life I created around him may only be another way of avoiding the painful work of discovering who am I now and what I truly need. But I believe the Lord still sees me beneath the weight. Disappointments, regret, and lost years. And yan, actually, yung past, hindi naman natin mababalik yun, sister. Andun na yun eh. I believe in myself smaller for everyone else. I believe He can guide me, not through my husband's family, not through their good wife should be, no, quote, a good wife should be, but through my own sincere prayers and my personal relationship with Him. Di ba kung sa Pinoy Big Brother, makita natin, yung pang, Pinoy ako, Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Di ba doon pinapakita yung pagiging totoo natin? Kasi mamahalin tayo ng tao, pagiging totoo natin. No. Doon tayo mamahalin eh. At kukorek nila tayo. Brother Dave, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Kasi, ano yun eh, masakit yun. Diba? Brother Dave, ayoko na ganyan yung pananamit mo. Para kang hindi formal. Gusto ko yun. Na-appreciate ko yun. Kaysa itatago ko, formal ako, pero deep inside, no, masama yung mga plano ko. Mas hindi maganda yun. No? So, siya po si Sister F. Ito yung mga comment, titingnan natin. Last na to, dalawang comment and then we'll go back sa discussion. Parang naano lang ako dito na intrigue in the same time. Gusto ko na hindi bias. Ano yung sabi ng isa dito? Ikaw yung may sala. Dinadown mo yung husband mo. Hiwalayan mo kasi may deserve pa yan sa kanya. Yung parang, ito na. First, mali si sister dito, yung sabi ng isa. Isa naman sabi, you want change, start within yourself. Pangalawa na, mali si sister. There's so much thing unpack here and honestly don't even know where to start. I feel for anyone who ends up unhappy in marriage, but it also sounds like there was already regret over life you thought that you had followed by hasty choice and belief that marrying a respected church. Okay, may mali din, sister. You called your husband fat ugly. Pangatlo, mali din, sister. Pangapat, choose your love and love your choice, gang. Halos lahat na nakikita ko dito. Pero may isa dito na hindi ko lang makita yung pangalan. Hindi siya bias. No? So, mostly ng comment, parang, parang, hindi lang yung parang they look in both sides. Titingnan na lang yung isa. May mali sister, may mali din in both of them. But, reality is, ganun ang ating hinaharap, my dear brothers and sisters. And the question is, paano natin ito harapin sa buhay natin? As I said, yung pinakita ni sister, this is reality. This is truth. Masakit, di ba? Masakit sa side niya. Nasasaktan siguro yung nakabasa nito. Of course, kasi parang nagbabiral to. But this is truth. Ito'y katotohanan. And the truth will remain truth. Para matuto tayo about isa sa atin. Handaan natin, the more tayong lumalay sa katotohanan. Kasi ito yung fantasy. We are marrying for 20 years. Hindi kami nag-aaway. Masayang-masaya kami. Love. Di ba? Yun yung hindi. Unless talagang hindi kayo nag-aaway. Makita nyo, di ba? Yun yung fantasy. Ito pa isang fantasy na gusto kong share sa inyo. Kami po ay member ng simbahan ng matagal na for 20 years, 25 years na. And simula po noon hanggang ngayon, hindi kami nalilate sa pagsisimba. Alas 9 po yung simba, alas 7 pa po ng umaga, andito na po kami, nakaupo sa labas. Pamilya po. Talagang hindi kami. Kahit umuulan, bumabagyo, bumabaha.
Hindi po kami nalilate. That is fantasy. Pag ikaw yung taong ang tawag doon, bitikuloso pag napapakinggan mo to. Wow, perfect. Di ba? Kasi hindi natin tinaharap yung realidad. And then, pag dumating yung realidad, biglang landslide, wala na. Napapahiya. Kasi yung expectation, pinapakita nila na ganito yung standard. Nang nagkasala, talagang tago na. No, kasi, nahihiya. No, kasi, ang feeling is 100%, napakatindi. Napaka-powerful, no? Masabi natin powerful, yung bang walang bahay dungis. And then, during that time nakakagawa ng mali, biglang nawawala sa simbahan. Kasi, dahil sa kahihiyan. No, I don't know why I shared that. I just kanina parang pag-open ko ng Facebook kasi ako sa trabaho, nag-update ako. Tapos nakita kong ganyan. Tapos may mga member din sa ward namin na nag-comment. Sana hindi bias. In both side, may mga kulangan. Pinapakita lang dito is if ako titingin sa story is that lahat ng pamilya may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang dinadala. In both side, hindi perfecto yan. Dito siguro when I look at it, kanina nagko-comment ako base sa nabasa ko lang so that we could learn na sa buhay natin andun yung away, bati. Andun yung realidad ng ganun eh. Di ba? I don't know sa inyo, pero alam ko, you can testify, makapagsabi kayo na sa buong buhay ng mag-asawa niyo, nag-aaway din kayo. Minsan, away bati, doon yung doon yung pulot gata eh. Di ba, ng pag-aaway, nagiging strong yung relationship. Kami nga magkaibigan kami eh. Nag-aaway din. Nanay, tatay ko, mga kapatid ko. It's normal eh. Sa isang pamilya kasi natututo dahil doon. So dito, siguro in relation dyan, ang pinakamataas ay nagsisimula sa paghangad ng sariling karangalan. Ang pagmamataas ay naghahangad ng sariling karangalan. Napaka-sensitive ng topic. So dito lang tayo mag-stick, wag ko nang i-invite yung mga insight sa isip ko. Ay, isa na lang siguro. Yung sa mission namin, di ba, may tinatawag aspiring. Uy, magtrabaho tayo ng mabuti para maging assistant president tayo. Yun yung concept na mali. At dinadala din yun sa every ward, every state. Kung nabubuhay lang ang Diyos, tayo? Nabubuhay. Siyempre, buhay siya, no? I mean, kung nandito lang yung Diyos, mababatukan tayo. Yung mga maling tradisyon na ginagawa natin. Instead na maraming tao na kailangan ng tulong. Diba? Isang example dyan, bibisitaan as part of compliance. After nun, wala na. May number na tayo. Okay na yan. The Lord is hastening His work. Kapag mas mahalaga sa atin ang ating pride kaysa sa paggawa ng tama, madali tayong masaktan at magalit. Ang tunay na kababaang loob ay hindi naghahanap sa papuri kundi sa kalooban ng Diyos. Well, kung ako sister, I need to strengthen myself and to tell the parents or to tell my husband kung anong problema. Kasi sister, pag ganun yung mindset naman no? Ito sa'yo naman, ibabalik ko sa'yo. I want you to learn from this, kapatid. Ano yan eh? Magkakaroon ka ng diversion. Hindi lang yan una stock. Darating yung panahon na i-message mo yan. Yung brother na yan, nakalala mo noon. At pag mag-message mo, doon ka lalaruin ng opposition. Biglang magre-reply yan sa'yo. Diba? Just making a scenario dito. At doon na magsisimula. It's better to tell your husband. Siguro naraman na naman ng husband kasi naka-social media na eh. Siguro nag-aaway na sila or whatever, nagsisettle. But why you're posting this? The question, isa sa mga tanong, kasi personal to eh. No? Maganda na magprangkahan kayo. Sa level ng sitwasyon, hindi natatakot yung babae, but pride ay hindi magkakaroon ng tama in both sides. Kailangan tayo magkaroon ng pakumbabang loob, no? Para na masunod ang kalooban ng Diyos. Ang galit na hindi kinokontrol ay nagbubunga ng maling desisyon. So pag hinayaan natin yung galit, no, or revenge, or regret, yung regret,
Pag hindi, kasi yung regret, pag hindi na feel in yun, hindi talaga ma-feel in yung regret eh. Nagbubunga siya ng negative thoughts. And that negative thoughts became anger. Yung anger, magkakaroon siya ng revenge. So sometimes, the version, babalikan mo yung nakaraan mo, naggagawa ng tama. Hindi siya nagbubunga ng maganda. At kinokontrol tayo sa buhay natin. Kinokontrol tayo ng kasalanan. Doon papasok. Doon ang kahinaan eh. Oy, you break. Pag sinabi kong na-break na tayo, oy, vulnerable na. Vulnerable ka na. Doon na tayo ilalagyan ng ng lubid o ng higot ng opposition. Papagalawin niya tayo according sa gusto niya. Makokontrol niya na tayo. Nagsisimula yon sa regret, galit, revenge, puot. Kapag pinapakain natin ang galit, lumalaki ito hanggang sa makaapekto sa ating pag-iisip at mga desisyon. Ang galit ay maaaring nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na pagsisihan natin kalaunan. Ako, personally, I want to share na nanggaling ako sa sitwasyon na dahil sa galit, dahil sa frustration, diversion, at hindi maganda, masakit. Sabi nga ng Diyos, even me as God, suffer. Diba? Sa Doctrine and Covenants, pag hindi tayo magsisisi. Pag andun yung galit sa atin at puot. Revenge, na negative feelings na yan. Sino yung magsasuffer? Hindi ibang tao po. Tayo mismo yung magsasuffer sa ating sarili. Galit sa ating partner, sa ating wife, husband, galit sa ating mga anak, galit sa ating magulang, galit sa ating mga in-laws, relatives o sa isang tao, sa trabaho, hindi magdudulot yan ng maganda. Parang pinifeed natin everyday yung galit na yan para lumaki until yung liwanag sa atin, nakita natin yung liwanag, hindi natin na-appreciate. Ang gusto lang natin that yung tao na yun ay masaktan. Gusto natin na mag-suffer siya as we suffer. Pero hindi ganun yung math doon. The more tayo naggaganon, the more tayo nagkakaroon ng self-destruct. Dahil ang kasamaan ay may kapalit. Hindi laging agad dumarating ang katarungan. Ngunit ang Diyos ay makatarungan. Ang pagmamataas, kasinungalingan at paghihigante ay may kalalabasan. Samantalang ang katapatan at kabutihan ay pinagpapala ng Panginoon. If you are faithful sa ating Panginoon, pagpapalain niya tayo. Hindi tayo pababayaan. Kaya sabi ko nga, walang perfectong pamilya. Kaya kung sa kung ano yung matutulong ko, tulungan natin. Kung ano yung matutulong natin, tulungan natin. Pero pushing them na mali sila, hindi yun makakatulong. Diba? Kung makita natin yung mga comments po na lang. Parang ang tawag doon, sensitive naman sana kung sa research pa. May himay mo na natin in both side. Yung parang gusto mo nating tulungan na mabago yung isip niya. Tingnan natin, kausapin natin. Kahit sampalin natin, ako sasampalin mo ako. Basta alam ko concern ka sa akin. Pero just making your opinion para ma-feed mo yung desire ng isang tao, ma-feed yung desire niya na tama siya. Mag-feed siya ng information para, pakita ko mali. Hindi maganda yan. Pero yung tao, kahit nasampalin niya ako, dahil mahal niya ako, gusto niya akong tulungan, magigising ako sa katotohanan na mali ako. Diba? Kasi gusto mo tulungan yung kaibigan mo, yung kapatid mo. Kasi yung kasamaan, may kapalit yan na hindi maganda. No? So, piliin ang kababaang loob kaysa sa pride. Ngayong araw na to talagang, alam mo yun, malaking factor to sa akin. Minsan gusto nating magalit dahil gusto nating i-impose na tama tayo. Gusto nating magalit dahil alam natin na tama tayo. Hindi kung sino ang tama. Kasi pag kung sino yung tama, matatagalan tayo. Kasi mayroon din akong point na tama. Mayroon din siyang point na tama. Pero kung ilalagay natin kung ano ang tama, yun. Kung ano ang tama, doon papasok yung tradisyon ng Diyos. Hindi kung sino ang tama. Kung ano ang tama. Diba? Ang tama para sa kanila, sa story nila is they will settle it down. Mahirap mamuhay. If you're living that, magkakaroon ka ng anxiety. Una-una yan, stress,
Papasok yung anxiety, depression. How long will you take that? How long dadalhin mong ganyang feeling? You need to humble yourself also on both of them. No? And not only pointing my finger to them, but pointing my finger sa akin. Kailangan kong magpakumbaba. Kasi minsan, may mga pagkakataon na minsan akala natin tama tayo. Doon pa rin papasok, di ba? Kung sino yung tama. Akala ko tama ako, but most of the time, may mga pagkakataon na mali ako. At dahil sa pagpapakumbaba, natutunan ko na, okay, I need to repent, magsisi, at bumalik sa Diyos. My dear brothers and sisters, nagpapasalamat ako sa sitwasyong ito. This is new, no? Bago. Kasi, I'm not sure why, but I know baka may purpose, baka may mga individual dyan na nakikinig na parang in relation, no, related sa story na ibinahagi dito sa Facebook page, na makatulong sana sa inyo. Tandaan nyo na you are the one na humahawak, either pa magpakumbaba tayo or mag-pride tayo. But the most important thing is we settle this para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Kasi ang tunay na kaligayahan ay hindi pwedeng bilhin ng standard. Hindi pwedeng bilhin ng tradisyon. Standard ng tao, tradisyon ng tao. Pero yung tunay na kaligayahan ang gagaling sa Diyos. Iba yung sumusunod tayo dahil mahal natin. Mahal natin yung Diyos. I know these things to be true and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.